Kung ganon, good luck sa iyo, Jonathan. Thanks for the beautiful memories. You've been so good to me and really wish you to be happy. Napabuntong hininga na lang siya nang itabi ang kanyang cellphone. Mabigat sa pakiramdam niya ang bawat pagtatapos niya sa isang relasyon. Siguro nga panahon na para magbago siya. Sir, kailangan na naming gisingin si Maam. Lalagyan na ho kasi namin siya ng makeup. Humilik na naman ng malakas si Alexi. Natawa na naman siya. Mamaya niyo na lang siya lagyan ng makeup. Hayaan na lang muna natin siyang matulog. Kung ganon, aayusin na lang ho namin ang mga kuko niya sa kamay at paa. Hindi ba siya masasaktan yan? Nakita kasi niya ang gagamitin ng mga ito sa paglilinis ng mga kuko ni Alexi. Hindi ho, sir, natatawang sagot ng manikurista. Maingat naman ho kaming magtrabaho rito. Sige, kayo na ang bahala. Pero hindi na niya binalikan ang pagbabasa ng business magazine na nadampot niya kanina. Na-curious kasi siya sa kamay ni Alexi kaya hinawakan niya iyon. Ang sabi nila, masisipag daw ang mga taong may magaspang na mga kamay, anya sa dalawang manikurista. Totoo iyon, sir. Naniniwala rin ako. Napadako naman ang tingin niya sa mga paa ni Alexi nang tanggali ng manikurista ang sapatos nito upang hugasan. Sa palagay mo, ano ng size ng paa niya? Size 6 siguro siya, sir. I see. Sir, alam niyo bang malalaman din daw ang personality ng isang tao, base sa size ng kanyang paa? Wika ng pinakamadaldal sa dalawang manikurista. Si Maam, size 6. Maliit at kitang-kita ang magandang korte. Ibig sabihin, sir, may pagkapusong mamon siya. Yon bang tipong madaling magtampo at mababaw ang mga luha? Si Alexi. Pusong mamon? Naghilik uli ang dalaga. Iyakin. Hindi yata totoo yan. Siya ang nagpapaiyak, iyon pwede pa. Muli niyang inayos ang ulo ni Alexi. Isipin pa lang niyang matampuhin ang haragan na gaya nito ay natatawa na siya. Sir, mukhang mahal na mahal ninyo ang girlfriend niyo, ah. Ang swerte naman niya. Nga, sir. Ang sweet-sweet mo pang boyfriend. Ngayon lang kami nakakita ng lalaking tinabihan ang girlfriend niya habang nagpapaayos sa parlor. At magka-holding hands pa. Kinikilig na nagbumisngisan ang dalawa. Siya naman ay noon lang napansin na kanina pa pala niya hawak ang kamay ni Alexi. Binitiwan agad niya iyon. Nawiwili yata siya sa ginagawang paglapit dito. Kaya ibinalik na lang niya ang atensyon sa pagbabasa ng magazine. Ngunit hindi na rin niya maintindihan iyon dahil sa naghihilik na si Alexi. Iiling-iling na lang na napangiti siya. Nakakatawa talaga ang isang ito. Walang class pero baliwala lang dito. Bago yun sa kanya dahil ang lahat ng babaeng nakakasalamuhan niya ay masyadong beauty conscious. Kaya hindi niya maintindihan ang way of life ni Alexi. How could she not like exploring her feminine side? Sayang, maganda pa naman ito. Hindi rin masama ang korte ng katawan nito. Nakita niya iyon nang isukat nito ang damit na ibinigay niya kanina. So how come with a face and a body like that, tinatanggihan pa rin itong magpakababae? Pero teka, ano nga ba ang pakialam niya? Kasama lang niya ito ngayon dahil may mission sila para sa kanilang mga ama, kaya hindi dapat kung ano-ano ang iniisip niya. But she's really pretty, I must admit, bulong niya sa sarili. In fact, she could compete with the women he had come across within every aspect of beauty. Kung sana ay matututo lang itong maging mahinhin. Aray, pasigaw na daing ni Alexi nang magising ito. Napaatras palayo ang dalawang manikurista ng ambahan nito ng kamao. Ano ba? Masakit yon, ha? Naku, Maam, sorry ho, Alexi. He almost smiled when she turned to him. Her messed up hair had been transformed into wavy, chic curls that framed her small face and brought out the charming beauty in her. Ikaw. Kasalanan mo ito, Jonathan. Kung hindi dahil sa iyo, remember your father's wish, Alexi. Tumahimik agad ito at pasalampak na bumalik sa kinaupuan. Na. Sinenyasan na niya ang mga nahintakutang manikurista na ituloy ang ginagawa. Marami pa talagang dapat matutuhan si Alexi bago tuluyang maging tunay na dalagang Pilipina. On the other hand, he might like helping her get through with it. Ipinagpag ni Alexi ang mga kamay sa ere habang naglalakad sila ni Jonathan patungo sa susunod nilang destinasyon, ang bautikes ng mga sapatos.
Bakit ang init ng pakiramdam ng mga kamay ko? Ganito ba talaga ang nangyayari pagkatapos magpamanicure? Malay ko. Nagpapalinis lang ako ng mga kuko pero hindi pa ako nakakapagpakulay kahit kailan. Gusto kong maghugas ng mga kamay. Mamaya na lang. Kailangan pa nating mamili ng mga damit mo. Marami na akong damit sa bahay. Hindi iyon po pwede kung talagang balak mong magbagong buhay na. Pinansin na rin nito ang tsinelas niya. And we need to find you a pair of shoes. Pagsasapatusin mo ako. Di wala rin silbi ang pagpapapedicure ko. Pinahirapan mo lang ako. May lihim ka talagang galit sa akin, ano? He gave out a frustrated sigh. We need a pair of shoes that will match your dress. Hindi naman pwedeng magsinelas ka sa damit mong iyon. Ikaw nga, naka-sneakers kahit naka-formal attire ka. Bakit ako hindi pwedeng magsinelas? Dahil hindi talaga bagay. Huwag ka ng mga twiran pa riyan. Hindi na lang niya sinagot pa ito at baka humaba lang ang usapan. Halika na nga. Gusto ko nang ipakita sa mga timawang tauhan namin sa shop kung sino ang pinagtatawanan nila kanina. Ha! Humanda sila sa akin mamaya. Lumingon si Jonathan sa kanya. Ngunit wala naman itong sinabi pa. Nagumpisa na naman tuloy siyang mailang kaya iniwan na lang niya ito at nauna na sa pagpasok sa unang bautike na nadaanan nila. Sinalubong agad siya ng mga attendant doon. Bigyan ninyo ako ng babagay na sapato sa damit na E&D. Pagtatama ni Jonathan na nasa tabi na pala niya. Give her a pair of shoes with heels an inch or two high. Hindi ba pwedeng mag-flats na lang? Ma'am, medyo may kaliitan ho kasi kayo kaya kailangan ninyo ng kahit mababang heels na sapatos. Ganon ba? Lumayo uli siya kay Jonathan habang pinipilit na patayin ang kakaibang kaba na iyon sa kanyang dibdib. Hindi na kasi talaga maganda ang nangyayaring iyon sa kanya. Isinukat niya ang unang sapatos. Mataas ang takong yon pero isinuot pa rin niya. Magaling ang kanyang balanse dahil sa mga naging training niya sa martial arts, kaya hindi magiging problema sa kanya ang pagbabalanse sa matataas na sapatos. Oh ha! Ayos ba? Nagmamalaking baling niya sa nagmamasidlang na binata. Ilakad mo para malaman natin kung magiging komportable ka riyan. Naglakad naman siya. Napangiwi si Jonathan. Impit namang nagtawanan ang mga attendant na naroon. Tinalikuran niya ang mga ito at sinubukang maglakad uli. Batid niyang ang maangas na paglalakad niya ang pinagtatawanan ng mga ito sa kanya. Pati ang buwisit na Jonathan na iyon nakikisali pa. Nakakainis talaga. Just walk straight and don't slouch your shoulders. Boses iyon ni Jonathan na malapit lang sa kanyang tainga. Huwag mo rin masyadong i-bend ang mga tuhod mo. Nagrigodon ang puso niya. She bit her lower lip and tried concentrating on his words as she started walking again. Madali naman niyang nakuha iyon, ngunit dahil apektado pa rin siya sa bagong tuklas na reaksyon sa binata, parang bumigay ang mga tuhod niya nang hawakan siya nito sa mga balikat. Good girl, oops! Nasalo agad siya nito. But she was so aware of him that she just couldn't stand the thought he might accidentally find out the deafening sound of her heart. Kaya lumayo rin agad siya rito, saka hinubad ang mga sapatos. Kaya ko na ang mga ito. Nagulat lang ako kanina. Sisiw lang ito. Ibinigay niya sa pinakamalapit na attendant ang sapatos, saka binalingan si Jonathan. Oh, sige, bayaran mo na iyan. What the heck was wrong with her? Iyon ang katanungang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Alexi habang pinagmamasdan si Jonathan na nagbabayad sa counter. Hindi na talaga niya maintindihan ang nararamdaman niyang iyon tuwing nasa malapit lang ang binata. O tuwing maririnig niya ang boses nito. O tuwing makikita niya itong nakatitig sa kanya. O kahit nga hindi niya nakikita ang binata, basta maisip lang niya ito ay nagugulo na ang isip niya. Iisang tanong lamang iyon pero hindi pa niya masagot. Hindi mo masagot o ayaw mo lang sagutin? Natamimi siya sa isa pang tanong na iyon. Gusto na niyang sabunutan ang sarili. Bakit naging ganoon kagulo ang lahat? Hindi ba at simple lang naman dapat ang mangyayari? Magtutulungan sila ni Jonathan para parehong manalo ang kanya-kanyang ama at wala ring negosyo ang masusubasta ng kahit sino sa mga ito. Pero ngayon, parang ang dami nang nagbago sa mga planong iyon. Hindi.
Kailangan lang niya ng kaunting motivation at mindsetting para maidiretso uli niya ang takbo ng kanyang isip. And for once, titigilan na niya ang pakikinig sa panggulong puso niya. Umupo si Jonathan sa tabi niya. Her heart thumped but she just ignored it. Mind over matter. Mind over matter. Mind over matter. Nagugutom na ako, wika ng binata. Kumain na muna tayo. Magpapalit na muna ako ng damit. Ha? Kahit siya ay naguluhan sa sinabi. Ah, what the heck? Pakiramdam ko, nagmumukha akong tanga sa suot ko kapag katabi kita. Ang formal mo kasi tapos ako, nakapambahay lang. Nakatsinelas pa. Sabi mo, hindi ka komportable, practice na rin ito. Kinuha niya kay Jonathan ang paper bag ng damit na ibinigay nito sa kanya. Ayoko nang magmukhang busabo sa tabi mo. Tama ng pang-aapi ito. Alexei, you're talking nonsense. Basta. Tinanong niya ang isa sa mga personnel doon kung may fitting room sila dahil may mga damit din kasing ibinebenta sa botike na iyon. Iginya agad siya sa isa sa mga fitting rooms. Nagpalit agad siya ng damit. Pagharap niya sa salamin, parang gusto niyang tanungin ang nakikitang refleksyon na nakatingin din sa kanya. Ako ba iyan? Goodness! She was pretty. Hindi siya tumingin sa salamin ng parlor na pinanggalingan kanina dahil iniinda niya ang pananakit ng mga kuko niyang bagong manicure. Hindi naman na murder ang mga iyon pero dahil nga first time niyang magpamanicure, hindi maganda ang naging pakiramdam niya. Kaya ngayon lang niya talaga nakita ng husto ang kanyang hitsura. Even her hair looked nice, framing and emphasizing her small face. At ang damit na iyon ang kumumpleto sa transformation niya. Babae na siya. Nice to meet you, bati niya sa sariling refleksyon. Nang makapagsuot siya ng sapatos, lumabas na siya at hinanap si Jonathan. Tumitingin-tingin ito sa mga coats sa isang estante nang mapalingon sa direksyon niya. And she almost blushed because of the way he looked at her. He liked what he saw. With a renewed self-confidence, she walked towards him. Ayos tong i-ampersand game mo, ah. Bagay sa akin. Sinikosiko niya ito. Oh, ha. Nagagandahan ka sa akin, di ba? Aysan. Aysan. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa at hindi na umimik pa nang maglakad na palabas ng bautike na iyon. Nagpasalamat muna siya sa mga personnel na bumabati sa kanya hinabol si Jonathan. Ano ka ba? Bakit ka ba nangiiwan? Mabagal ka lang talagang kumilos. Sinulyapan nito ang suot na relong pambisig. Pumunta na tayo sa bahay. Nasabihan ko na ang Kuya Gil mo kanina para ipaalam sa tatay at mga kapatid mo ang tungkol sa imbitasyon ni Papa. Sa palagay ko ay naroon na sila ngayon. Okay. Habang naglalakad ay pinipilit niyang huwag magkamali sa mga kilos. Napapansin kasi niyang napapalingon sa kanila ang mga taong nakakasalubong nila. Hindi niya napigilan ang mapangiti ng lihim. Iniisip marahil ng mga taong iyon na bagay sila ni Jonathan. He was handsome and she was pretty. Bagay nga sila. Nasamid siya sa sariling imahinasyon. Bakit ganoon ang naging takbo ng isip niya? Bagay kami ni Jonathan. Ang ibig bang sabihin on ay may gusto ako sa kanya? Nilingan niya ang binata sa kanyang tabi. Diretso lang ang tingin nito sa dinaraanan nila at seryoso ang ekspresyon ng gwapong mukha. Iniisip ba nito ang magiging excuse sa susunod na babaeng makakasalubong nila, who would turn out to be one of his women? Napasimangot na lang siya. Ewan. Bakit ko ba iisipin pa iyon? Di bahala siyang magpaliwanag. Nag-concentrate na lang siya sa isang eksena sa pelikulang Miss Congeniality kung saan nag-aaral si Sandra Bullock kung paano ang maglakad na ang tawag ay gliding. What are you doing? Tanong ni Jonathan. I'm gliding. You're gonna trip if you don't stop that. No, I'm not. Bigla siyang nabunggo ng kung sino. Hey, I'm gliding here. Hinawakan siya ni Jonathan sa braso at iginya palayo sa nakabanggaan niyang lalaki. Let's go. Bago ka pa makahanap ng kaaway. Natamimi siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang braso. Napasunod na lang tuloy siya rito nang wala sa oras. That was when she came to a certain conclusion. She was feeling something for him. Something special. Something like love.
Bigla siyang napabitiw rito. What now? Tanong nito. Na hindi rin naman niya nasagot dahil tumunog na naman ang cellphone nito. Saglit na kinausap nito ang nasa kabilang linya bago siya muling binalingan. Kanselado na raw ang lunch date sa bahay. May importanteng bisita raw kasi kayong dumating sa inyo. Dapat ba siyang makahinga ng maluwag o manghinayang? Nag-isip na lang siya ng paraan upang hindi masayang ang pinaghirapan nila ng araw na iyon. Nakakita siya ng isang photo studio di kalayuan sa kinatatayuan niya. At sa pagkakataong iyon, siya naman ang humawak sa braso ni Jonathan. Pa-picture tayo. Souvenir sa hitsura ko ngayon. Nagpa-unlock naman ito. Natatawa na lang siya sa sarili habang inaayos ng photographer ang mga ilaw at background. Ngayon lang siya naging jologs. Pero minsan ay masaya rin pala ang mga kakaibang bagay. Nakaka-enhance ng boring na buhay. Okay, handa ka na ba, miss? Tanong ng photographer. Yep. She smiled for the camera. Ready. Sandali, singit ni Jonathan at lumapit sa kanya. Oh, bakit? Her words hinged in the air as he reached out a hand to smoothen her hair. Magulo ng kaunti, wika nito ngunit nakatutok naman sa kanya ang mga mata. Her heart seemed to melt under his gaze. Jonathan, what are you doing to me? Talaga bang sinasadya nitong akitin siya? Kung ganoon, nagtagumpay na ito. Nagpaakit na kasi ang puso niya. Sir, sumama ka na rin kaya sa girlfriend mo, suhestyon ng photographer. Ang ganda kasi ninyong tingnan sa kamera. Ngunit lumayo si Jonathan. Hindi na. Siya na lang. Okay. Sinundan lang niya ito ng tingin. It seemed like she liked him more than necessary to be considered as a simple admiration. Kaya lang, hindi naman kaya masyado lang siyang nadadala sa mga ipinapakita nitong pag-aasikaso sa kanya. Pero ano ang ibig sabihin ng masusuyong haplos nito at malalagkit na tingin na iyon? Maaari din kayang may gusto rin ito sa kanya? Kinilig ang puso niya sa ideyang iyon. Gusto niyang matawa sa pinatutunguhan ng mga iniisip niyang iyon. Kilig. Hindi ba at pang teenager lang ang mga ganoong damdamin? 27 na siya. Wala na dapat iyon sa bokabularyo niya. And yet here she was. Kung ganoon, dapat na nga ba niyang ikonsidera? Pag-ibig na nga ang nararamdaman niyang iyon? She gave up thinking. Pagkatapos ng ilang shots ay nilapitan niya si Jonathan dahil hindi na niya matagalan ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Pagkatapos ay hinila niya ito upang makapagpakuha sila ng larawan na magkasama. Damayan mo ako rito, Anya, sa kamuling umiti sa kamera. Hindi man umimik, inakbayan naman siya nito at nakangitiring humarap sa kamera. Paano pa kaya ako nito makakapagyabang sa mga tauhan namin sa shop? Tanong ni Alexis sa sarili habang naglalakad patungo sa si. Magpapalit na kasi siya ng damit dahil hindi naman siya pwedeng mag-commute na iyon ang suot niya. Jonathan had meeting and he wouldn't be able to take her back to their place. Tumawag kasi ang sekretarya nito at sinabing may bigla ang meeting ang binata sa isa sa mga pinakamalaking kliyente ng kumpanya nito. Huwag ka nang magpalit. Nilingon niya ang binata. Ha? Ang sabi ko, huwag ka nang magpalit. Ihahatid na kita sa inyo. Pero may meeting ka pa, hindi ba? At saka, kaya ko namang mag-commute. Sanay na ako. Basta ihahatid kita. Paano na ang meeting mo? Hindi mo yun sisiputin. Kung aalis na tayo ngayon imbes na nagtatalo, makakarating pa ako sa meeting kahit medyo late ng kaunti. Siraulo ka ba? Kliyente mo iyon, hindi naman kita pwedeng hayaang mag-commute na ganyan ang ayos mo. Kaya nga ako magpapalit ng damit. Huwag na. Matatagalan pa tayo niyan. Hinila na siya nito patungo sa parking lot. Kahit paano, natuwa na rin siya na hanggang sa mga sandaling iyon ay magkasama pa rin sila. Habang tumatagal ay nasasanay na siya sa presensya nito. Kaya alam din niyang makakasanayan na rin niya ang panggulong damdaming iyon sa kanyang puso. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa iyo, Anya, habang nasa biyahe na sila. Salamat. Hindyan libre. Sige, pakilista na lang. Hintayin mong maging milyonarya ako saka kita babayaran. Kailan pa iyon? Well, maghintay ka. Tumataya ka ba sa loto? Hindi. Paano ka magiging milyonarya niyan?
Diskarte ko na iyon. Pero kung ayaw mong magkaroon ng problema, kalimutan mo na lang ang utang ko. Natawa lang ito. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong tumawa. At maganda iyon sa kanyang pandinig. Alam mo, Jonathan, hindi ka rin naman pala masyadong masama, ano? And what's that supposed to mean? Nang una tayong magkita, akala ko, ikaw na ang pinakamasamang sugo ng impyerno na ipinadala rito sa lupa para bigyan ako ng konsumisyon araw-araw. Funny. Ganyan din ang naging tingin ko sa iyo noon. Funny. Ito ang unang pagkakataon na nagkasundo tayo. Na, ano? Saglit na tinapunan siya nito ng tingin nang huminto sila sa isang stoplight. Hindi ko alam na marunong ka rin palang magbiro. Hindi ko rin alam iyan. Nagiwas na siya ng tingin. Baka kasi may kung anong mabasa ang binata sa kanyang mga mata na hindi nito dapat malaman. Go signal na. They drove in silence. Hindi na kasi umimik pa si Jonathan. Nag-concentrate na lang ito sa pagmamaneho, kaya nanahimik na lang din siya. Hanggang sa makarating na sila sa machine shop. Alexi, I hope hindi na tayo magrarambulan uli, wika ni Jonathan. Mas gusto ko ang ganitong magkasundo tayo. Kung hindi ka gagawa ng kalokohan na makakapagpainit ng ulo ko, magsasama tayo ng matiwasay. Ikaw rin. Kung babawasan mo iyang katarayan mo, hindi na rin ako gaanong mapipikon. So, inamin mo na ring pikon ka. Kahit santo, mapupundi sa katarayan mo. Hindi ako mataray. Opinionated ang tawag doon. Katarayan iyon. Ang tanging solidong ugali ng isang babae na hindi mo nakalimutan. Naniningkit ang kanyang mga mata ng balingan ito. Jonathan, pinaiinit mo na naman ang ulo ko. Umiti lang ito. Pasensya na. Natutuwa rin kasi akong makita kang nagagalit. Especially when you're all fired up like that and your cheeks are blushing. Cute. Naginit ang kanyang mga pisngi. Ewan ko sa iyo. Siraulo ka siguro. Bumaba na siya ng sasakyan ng binata, bago pa nito mahalata na kinikilig na siya sa mga pinagsasasabi nito. Kinikilig siya. At wala na siyang pakialam kung pang-teenager lang ang ganoong reaksyon. Bakit ba? Sa talaga namang iyon talaga ang nararamdaman niya. Kung sa bagay, mukha pa rin naman siyang teenager. Ningisi-ngisi pa siya nang muling marinig ang boses ni Jonathan. Yes, the way, Alexi, wika ng binata na nakasilip sa bintana ng kotse nito. Bagay sa iyo ang damit mo. You look really pretty. Ha! I know. Abot hanggang tainga na ang ngiti niya ng talikuran ito at maglakad papasok sa kanilang shop. Jonathan said she was pretty. Napakasarap niyon sa kanyang pandinig. Maganda raw siya, sabi ng antipatikong playboy na isinumpa niya noon sa lahat ng santo. Aba, sino ang magandang dalagang iyan? Miss, naliligaw ka yata. Pero pwede ka naming tulungan. Saan ba ang punta mo? Pwedeng magtanong, miss? May asawa ka na? Iyon ang sunod-sunod na katanungang isinalubong sa kanya ng mga tauhan nila sa talyer. Mukhang walang sino man sa mga ito ang nakakilala sa kanya. Ate, ikaw ba iyan? Maliban sa mga kutong lupang kapatid niya. Wow! Ang galing! Saan ka nagpa-overhaul? Alexi, ikaw ba iyan? Ngayon ay kanya-kanya naman ng biro ang mga tauhan nila sa pangunguna ng mga kapatid niya. Hanep! Ang ganda-ganda mo, ate. Parang hindi totoo. Huwag ka nang maliligo, ha? Ganyan ka na lang. Mas gusto namin ang magandang ate kaysa magandang kuya. Hindi na lang niya pinansin ang patutsada ng mga kapatid. Masyadong maganda ang kanyang mood para magpaapekto sa mga ito. She was humming as she went straight to their house without talking to them. Narinig pa niya ang mga huling sinabi ng mga tauhan nila sa talyer. Hindi lang hitsura ang nabago kay Miss Boss, pati ugali. Bigla ko tuloy na miss yung dating si Alexi na malakas mangasar. Nga. Maganda lang yung Alexi ngayon pero hindi naman marunong magbiro. Tunying, Marco, Rusty, sabihin ninyo sa atin nyo, pwede na siyang bumalik sa dati. Hindi na kami magrereklamo. Napangiti na lang siya. Kung ganoon, tanggap naman pala siya ng mga tauhan nila kahit ano pa siya. Pero sa ngayon, gusto pa niya ang mga pagbabago sa kanya.
Gusto pa niya ang nararamdaman niya. Para kay Jonathan. O, Kieve, ano na naman iyang ginagawa ninyo? Ay test drive ko lang sana itong sasakyan bago ko itawag kay Miss Ignacio na pwede na niyang makuha rito ang kotse niya. Inagaw niya sa kanyang ama ang susi. Ako na ang gagawa, tay. Magpahinga na lang kayo sa bahay. Alam niyo namang hindi na kayo pwedeng magpagod. Sus, wala namang ganyang sinasabi ang doktor ko. Kahit na. Tinawag niya sina Tunying at Marco na naglalaro ng basketball sa dikalayuan. Kayong dalawa, tutal, wala naman kayong mga pasok ngayon, bakit hindi si tatay ang alagaan ninyo at nang may pakinabang naman kami sa inyo? Makulit naman kasi si tatay, ate. Kahit anong saway namin na hindi siya dapat nagtatrabaho pa rin. Makulit pa siya kay Rustico. Huwag na kasi ninyo akong intindihin. Magaling na ako at hindi naman ako gagawa ng mga bagay na makakasama sa akin. Hindi ako magpapagod. Alam ko kung hanggang saan ako pwedeng magtrabaho. O siya, kung gusto niyo talagang magtrabaho, tay, doon na lang kayo sa opisina ninyo. Hayaan na lang ninyo kami ni kuya dito sa labas. Kami na nang bahala sa lahat. Kayang-kaya namin iyan. Nga, tay, pag sa ngayon ni Marco. Kung nagawa ni ate na maging girl, kayang-kaya na rin niyang maging presidente ng bansang ito. Lahat kaya na niya, di ba, ate? Jude. Kaya, don't worry, be happy. Sumakay na siya sa kotse. No si Balasi. Ang cornin on. Hindi na niya pinansin pa ang hirit ni Tuning. Ibinyahe niya ng mga ilang kilometro ang sasakyan. Na nila iyon sa lahat ng sasakyang katatapos lang nilang ayusin. Mabusisi ang kanilang ama pagdating sa mga bagay na iyon. Ang gusto nito ay pulido ang magiging serbisyo nila sa lahat ng nagpapagawa sa kanila, para walang masabi at bumalik uli sa kanila kapag nagkaproblema uli ang mga sasakyan ng mga ito. And it had been a good business strategy for them. At sa nakikita niya, mukhang iyon din ang strategy na i-adapt ng kuya niya oras na ito na ang humawak sa kanilang talyer. At siya, iniisip niyang i-expand na ang negosyo nila. Isa sa mga araw na darating, ikokonsulta niya sa kanyang pamilya ang pagbili ng mga taxi at net. Sa tingin naman kasi niya, kaya na nilang humawak ng transportation business. Napangiti siya nang maalala si Jonathan. He was a businessman. Ikokonsulta rin niya rito ang tungkol sa balak niyang iyon. He could give her tips and advice in that field. Bukod doon, magkakaroon na siya ng dahilan na makita ito. 2 araw na kasi itong hindi nagpaparamdam sa kanya mula nang matapos ang unang beses nilang pagtatangka na maging isa siyang dalagang Pilipina. Gusto sana niyang kontakin ang binata pero ano naman ang sasabihin niya kung sakaling magtanong ito. Kaya ibinuhos na lang niya ang atensyon sa trabaho. So far, naiiwasan niyang isipin si Jonathan. Kaya lang, tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong makapagpahinga, ito lang palagi ang naaalala niya. Huminto siya sa isang stoplight at hindi niya alam kung bakit tila may humatak sa atensyon niya para lingunin ang katabing sasakyan. Pakiramdam niya ay lumaki ang kanyang ulo nang mapagsino ang pasahero ng kotse. Si Jonathan. May kasamang babae. Lumingon din ito sa kanya. Alexei. Mukha mo. Ibinaling na lang niya ang mga mata sa traffic light. Pero napapahigpit na ang pagkakahawak niya sa manibela. Parang gusto yata niyang ihampas iyon sa ulo ni Jonathan. Hindi rin naman siya nakatiis kaya nilingon uli niya ito. Girlfriend mo, tanong niyang ang tinutukoy ay ang babaeng kasama nito. Maganda ah. Pakasalan mo na iyan. Jealous. Who? Me. Elvie would I? Boyfriend ba kita? Listen, kiss the way, Alexei. This is Sheila. Hello, matabang na bati niya sa babae. Sheila, that's Alexei. Your fiance? Fiance? Siya. Na naman? Pwede ba, Jonathan? Tigilan mo na iyang pambababae mo. Maawa ka naman sa mga kabaro ko. Ang dami mo nang naluloko, hindi ka pa ba nagsasawa? What? Nalilitong tanong nito. What are you talking about? Sheila's not my girlfriend. Kliyente ko lang siya. Tumango si Sheila bilang pagsang-ayon. Subalit dala ng paggatngat ng selos sa kanyang pagkatao, hindi siya naniwala sa dalawa. Mayroon bang kliyenteng kailangan pang isakay sa kotse ng may kotse?
At bakit hindi nagpakita o nagparamdam man lang sa kanya si Jonathan sa loob ng 2 araw kung gayong fiance pa rin pala nito ang papel niya sa buhay nito? Nang mag-green ang traffic light ay pinaharurot niya palayo ang sasakyan. Huminto lang siya sa unang fast food restaurant na nakita dahil nagutom siya bigla. Mahaba ang pila sa counter. Okay lang. At least, may pagkakataon pa siyang kalmahin ang sarili bago muling bumiyahe. Ngunit nakarating na siya at lahat sa counter ay hindi pa rin siya kumakalma. Nagkagulo-gulo tuloy ang mga in-order niya at muntik pa siyang mangaway ng crew nang wala sa oras. Huwag mong sindakin ang mga tao rito, Alexi. Hindi ninyo tauhan sa talyer ang mga iyan. Nakilala agad niya ang boses na iyon na nanggaling sa likuran niya. Ano nang ginagawa mo rito, Jonathan? Tanong niya nang hindi ito nililingon. Sinusundan mo ba ako? Of course not. Nagutom kasi si Sheila. Ito ang unang fast food resto na nadaanan namin kaya dito na kami bumili ng pagkain. Yit said, gusgusin ka na naman ngayon ah. Mabuti at pinapasok ka ng gwardiya. Hindi kasi maarte ang gwardiya rito at hindi rin siya namimili ng mga taong makakasalamuha. Hindi katulad ng iba riyan. Hanep. Namumutik-tik ng hindi. Huwag mo akong kausapin. Huwag ka kasing sumagot. Bitbit ang tray ng pagkain, hinarap niya si Jonathan. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag mo akong titingnan. At huwag ka na ring huminga. Nilagpasan na niya ito. Sumunod pala ito sa kanya. Kaya pagupo niya sa bakanting mesa ay naupo rin ito sa kaharap niyang silya. Ngayon ay napagmamasdan na naman niya ang gwapong mukhang iyon na naging bahagi na yata ng mga panaganip niya gabi-gabi at mga pangarap niya minuminuto. Ang Herodes na playboy na ito. Nagsiselos ka, no? Huwag mo akong asarin ngayong gutom ako, Jonathan. Kapag hindi ako natunawan, ipapapulis kita. Tumawa lang ito. Ano nang nakakatawa? Ikaw. May sinabi ba akong joke? Napapangiti na lang ito ng mapailing. Iisang babae lang ang alam ni Papa na girlfriend ko ngayon. Ikaw lang, Alexi. Ngunit hindi niya magawang magsaya. Lumalabas kasi na nagiging panakipbutas lang siya ni Jonathan para magkaroon ito ng pagkakataon na makapambabae ng husto. Wala sa plano natin ang ganyang usapan, Jonathan. Bakit sinabi mo sa tatay mong ako ang girlfriend mo? Halatang nagulat ito sa reaksyon niya. Akala mo, basta na lang ako papayag sa ganun ng setup. Kung sana sinabi mo sa akin no ng una pa lang. Hindi ganitong malalaman ko na lang basta. Tuluyan na siyang nawalan ng gana. Tinawag na lang niya ang isang dumaang crew at ipinabalot ang mga in-order. Bahala kang magpaliwanag sa tatay mo. Konsyensya mo na kapag namatay siya dahil sa kalokohan mong iyan. Don't you talk about my father that way. May kislap na ng galit sa mga mata ni Jonathan. Then don't treat your father like an idiot. Hindi ba dapat ay sinasabi mo rin iyan sa sarili mo? Don't have to dahil ako, sincere akong magbago para sa tatay ko at wala akong balak na lokohin lang siya. And what does that mean? Na hindi ka na uli magsusuot ng damit na iyan kahit kailan sa buhay mo. At least, I'm always willing to PSA. Dumating na ang ipinatak out niyang pagkain kaya iniwan na niya ang binata roon. Mainit pa rin ang ulo niya nang balikan ang dalang kotse. Noon lang siya nakaramdam ng ganoong klase ng galit. O galit nga ba talaga iyon? Galit ako, wika niya sa sarili kasunod ang pagkabasag ng kung ano sa likuran ng kanyang sasakyan. Anak ng teteng. May naatrasan siyang sasakyan. She got out and checked the damage. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa akin at kailangan mo pang banggain ang kotse ko? Kay Jonathan ang sasakyang iyon? Hinanap niya ang babaeng kasama nito kanina at baka nasaktan. Ngunit wala siyang nakita. Nasaan na ang babaeng iyon? Malapit lang dito ang opisina ni Sheila, wika ni Jonathan na tila ba nabasa ang kanyang iniisip. Inihatid ko muna siya bago ako dumaan dito. Pakidala na lang sa talyer ang kotse mo. Alexi, nagugutom ako at gusto ko na sanang kumain ng tahimik. Saka na tayo mag-usap kapag pareho ng malamig ang mga ulo natin. Wala ka yata sa sarili mo ngayon, Miss Boss. Napabuntong hininga lang si Alexi. Mula nang dumating siya galing sa pagte-test drive, ay wala na siya sa mood na magtrabaho, o kahit ang kumilos man lang.
Kaya naroon lang siya sa mesa at nakatunganga sa kawalan. Paano, na-realize niya ang isang malaking pagkakamali niya sa naging pag-uusap nila kanina ni Jonathan. Hindi nga naman siya dapat nagsalita ng ganoon tungkol sa ama nito. Isa siya sa mga taong nakakaalam kung gaano nito kamahal ang sariling ama, kaya ang magsalita tungkol sa kamatayan yon ay masyado nang malupit. Dahil kung sa kanya man magsalita ito ng ganoon, magagalit din siya. Tuloy ay hindi niya alam kung paano makakalapit sa binata nang hindi nito nasasakmal. Alam kasi niyang galit na galit ito sa kanya ngayon. Pero mukhang pumapanig pa rin sa kanya ang tadhana dahil heto at papasok na ngayon sa kanilang bakuran ang sasakyan ni Jonathan. Sa isang iglap ay tila nabuhay ang dugo niya. Naroon ang binata. He got out of his car and looked around as if searching for someone. Nang mapadako ang mga mata sa kanya ay lumapit na ito. Parang gusto niyang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ito. His long hair was swaying against the gentle breeze with his every movement. She just loved this guy. Napatangan na lang siya sa binata. At habang patuloy itong naglalakad patungo sa kanya, patuloy rin ang pagpipiesta ng kanyang puso. She was in love with him. Iyon ang dahilan kung bakit nagselos siya ng husto kanina nang makita itong may kasamang ibang babae. Kung bakit na-miss niya ang binata sa loob ng 2 araw. At kung bakit ganoon na lang kagulo ang mga reaksyon niya rito. Dahil mahal na niya ito. Alexi, bati nito sa kanya. Jonathan. Paano kaya niya nagagawang maging ganoon kakalmante sa harap nito samantalang nagwawala na ang puso niya? Now what? May ginagawa ka ba? Bakit? Gusto ko sanang mag-usap tayo. Nag-uusap na tayo. Kung pwede nga lang niyang sipain ang sarili ay ginawa na niya. Binabara na naman kasi niya ang mga sinasabi ng binata, samantalang mukhang gusto nga lang siya nitong kausapin. Hindi rin niya alam kung bakit tila otomatikong pinoprotektahan niya ang sarili, samantalang wala pa nga itong ginagawang masama. Oh, well. With the kind of reaction she displayed earlier when she saw him with another woman, it was just common sense for her to build up her defenses. Because he could hurt her that easily. I'm sorry, wika nito. Hindi nga naman dapat ako gumawa ng bagay na wala sa napag-usapan natin. It is unfair to you that let you get involved with personal affairs without your knowledge. I'm really sorry. At ganoon din kabilis na napatawad niya ito. Pero kung sa bagay, nauna na rin naman niyang natanggap na may pagkakamali rin siya. Sorry din, Anya. Hindi ako dapat nagsalita ng ganon tungkol sa papa mo. The side of his mouth turned up for its smile as he nodded. Tuluyan na ring naglaho ang anumang naging pagtatampo niya rito. So, are we in good terms again? Mumiti na rin siya. No choice tayo, eh. Kailangan nating magkasundo talaga. Or else, hindi natin matatapos ang misyon natin. Or else, hindi ako matatahimik habang buhay. Inilahad nito ang kamay. Tinanggap na niya iyon. The moment their hands touched, her feelings for him just flooded her system. Paano nga kaya nahulog ang loob niya sa antipatiko at mayabang na playboy na ito? Hay naku, minsan talaga ay masyadong tuso si Cupido. Maganda naman sa pakiramdam niya ang lahat ng iyon, kaya tinanggap na lang niya ng buong puso. Bahala na kung ano ang mga susunod na mangyayari. Iiwan ko ang kotse ko rito para ipagawa, maya-maya ay wika nito. No problem. Kung bibitawan mo lang ang kamay ko, makakakilos na ako para madali iyong maayos. He still didn't let her go. Hayaan mo na iyon sa mga tauhan ninyo rito. Ihatid mo na lang ako sa opisina ko. Naglalambing ba ito sa kanya? Iyon ang gusto niyang isipin nang makita ang ngiti at kislap sa mga mata nito. Shit! Sige na nga. Chering. Pa-cute pa talaga siya ng kaunti. Uwe. Si Miss Boss, ipinagpalit na tayo sa iba. Miss Boss, gwapo lang iyan. Malakas ang sex appeal ko sa kanya. Sinenyasan niya ang mga tauhan na upa kanya habang patungo sa Honda Civic na pag-aari talaga ng kanilang pamilya. Binili nila iyon para kapag may mga emergency ay may magagamit sila na sarili nila. Tay, ihahatid ko lang si Jonathan sa opisina niya, paalam niya sa kanyang ama nang makita itong sumilip mula sa sariling opisina. Nasira ko kasyong kotse niya kaya iiwan niya rito para ipaayos.
Nakangiting tumango ang kanyang ama. Pagkatapos ay bumalik na uli ito sa loob ng opisina. May pagka-weird din pala ang tatay niya. Ibili mo ako ng 3 box ng pizza, pagbalik mo, Alexi, bili ng Kuya Gil niya. Pambili? Si Jonathan na ang bahala, di ba, pare? Bakit ka nagpapauto sa kuya kong iyon? Tanong niya nang nagbibiyahe na sila. Abu sa John, baka akala mo. Ayos lang. Bayad ko iyon dahil sumama ang loob mo kanina. Binabayaran na pala ngayon ang sama ng loob. Sa akin lang uso iyan. May originality ang kanyang sinisinta. It's nice to see you smile again, Alexei. Ha? Namiss ko rin ang ngiti mong iyan. 2 araw din tayong hindi nagkita, ano? No wonder agad tayong nagsalpukan nang magkita ulit tayo kanina. Kinalma niya ang kanyang puso na walang ginawa kundi ang mangharbat ng mga papuri mula rito. Saan ka ba kasi nagsususuot nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ako tinetext? Ay, nga pala. Hindi mo alam ang number ko. Pero bakit hindi mo kinuha sa akin ang number ko? Ayaw mo ba? Hindi ka interesado. Pagkatapos niyon ay tinigilan na niyang kausapin ang sariling isip dahil maloloka lang siya. Hanep! Maloloka! Girl na yata talaga siya. May mga importanteng bagay lang akong inasikaso. Business. Kaya hindi ako nakapanggulo sa buhay mo. Nga. Nakakamiss din pala ang walang makaaway. Ang tahimik ng mundo ko. So, namiss mo nga ako. Pwede na rin. Except, what? Nothing. Bakit may pahmim ka pang nalalaman dyan? Wala naman. Ang weird mo. Tumawa lang ito. She really liked his laugh. Buhay na buhay iyon at parang musika sa kanyang pandinig. Alexi, napapansin mo ba na hindi ka nakasingastig magsalita gaya ng unang beses tayong nagkita? Talaga? Hindi ko napansin iyon, Yeh! Mabilis kang matuto. Tumikim siya. Siyempre, ganyan talaga ang mga gifted. Saan nga pala ang direksyon papunta sa opisina mo? Ibinigay nito ang direksyon sa kanya. Alexi, gusto mo na ba ang mga nangyayari sa iyo? I mean, do you like being a girl now? Talagang naniwala kang lalaki nga ako. Dinampot niya ang stuffed toy na nakadisplay sa ibabaw ng dashboard at ibinato iyon dito. Natatawang sinalo lang nito iyon. Biro lang. Of course, knew you were a woman. Except noong first encounter natin. I really thought you were a boy then. Hindi naman kasi halata dahil daig mo pa ang lalaki kung kumilos at magsalita. Nakatikim ka tuloy sa akin. Ikaw naman kasi ang yabang mo. At sa harap ka pa talaga ng tatay ko nagyabang. Hindi ko alam na ganun pala ang dating ko. Sige, pagbalik ko sa inyo, magsusorry din ako sa tatay mo. Hindi ka yata madamot ngayon sa sorry? Wala naman. Nagbabagong buhay lang. Nandito na tayo. Iliko mo dyan sa kabilang kanto. Inihinto niya ang kotse sa harap ng isa sa mga pinakamataas na gusali sa lugar na iyon. Ang ganda pala ng building nyo. Social. Pumasok ka muna. Ipapakita ko sa iyo ang opisina ko. Bakit? Gusto ko lang magyabang. Lagi kong nakikita ang teritoryo mo kaya dapat makita mo rin ang teritoryo ko. Pwede ba ako riyan? Pangit ang damit ko at nakatsinelas lang ako. Baka itapon ako ng mga gwardiya ninyo. Kung meron mang magtatapon sa iyo palabas, ako lang iyon. But I'm not in the mood to do that at the moment. Masuyong pinihit ng binata ang kanyang mukha sa direksyon nito at idinampi ang daliri sa kanyang ilong. Bakit paboritong landingan ng grasa ang ilong mo? Nawala na naman sa tamang direksyon ang utak niya nang maramdaman ang marahang paghaplos ng kamay nito sa kanyang pisngi. Oh, in my God! The things he did to her just made her fall for him even more. And she was enjoying every second of it. Hindi niya inakalang ganoon ang pakiramdam ng mga taong nagmamahal, masaya, excited, nanlalambot ang mga tuhod. At wala siyang magagawa kundi ang patuloy lang na mahalin ang lalaking bumihag sa kanyang puso. Nawala lang ang tensyong namamagitan sa kanila nang marinig nila ang malakas na busina sa likuran nila. May mga sasakyan na palang nakasunod sa kanila.
Istorbo, narinig niyang bulong ni Jonathan bago na unang bumaba at umikot sa gawin niya upang pagbuksan siya ng pinto. One of the few things a woman should enjoy being one are these simple gestures from Nitin Shiningarmor Wanabes. She gave out an excited laugh as she stepped out of the car. Ang A mo, Jonathan. Nakangiti lang na kinuha nito sa kanya ang susi ng kotse at ibinigay iyon sa lumapit na valet. Pagkatapos ay inalalayan na siya nitong makapasok sa gusali. Pagtapak pa lang niya sa fully carpeted floor na lobby, ay parang gusto na niyang umatras at bumalik sa kanilang talyer. Ngunit hinawakan siya ni Jonathan sa kamay at marahang pinisil iyon. Relax. Alalahanin mong ang mayari ng lugar na ito ang kasama mo, kaya wala kang dapat na ikatakot. Kung gusto mong magsisante ng tao, ituro mo lang sa akin at ako na nang bahala sa kanya. Ano naman ang palagay mo sa akin, maldita? Minsan. Sa bagay. Pero wala siyang natipuhang sesantihin dahil tila naging kasimbait siya ng anghel ng mga sandaling iyon. Dala marahil iyon ang pagkakasalikop ng mga kamay nila ng binata. Kaya wala na siyang maisip na anumang kasamaan sa mundo. Gusto niya ang ganoong epekto nito sa kanya. Kung magtatagal silang magkasama, hindi lang siya tatanggapin sa langit. Siguradong gagawin pa siyang santa. With a satisfied smile on her lips, she squeezed his hand back. Lumingon ito sa kanya. Okay ka lang, tanong nito. Sus! Itinatanong pa ba iyon? Tumango lang siya. Iba na talaga ito. Marunong na siyang maginarte. Egay! Iyon lang ang nasambit ni Alexei nang makapasok sa pribadong opisina ni Jonathan. Nasa pinakaitaas iyon ng gusali at ayon sa binata ay ito lang ang umuokupa sa palapag na iyon. Floor to ceiling ang glass wall sa paligid kaya kitang-kita ang kabuuan ng Metro Manila mula roon. At hindi na kailangan ng ilaw sa araw dahil natural na ang liwanag. Ibinababa lang marahil ang mga blinds kapag direktang nakatutok ang sinag ng araw. Impressed? Tumango lang siya at ipinagpatuloy ang pagsilip sa mga glass window. Grabe, hindi ka nalulula rito. Sanay na. Ang galing ng gumawa nito. Salamat. Nilingon niya ito. You mean ikaw ang gumawa nito? Well, we wouldn't be called Asturia Builders for nothing. Contractor din kami para sa malalaking subdivisions. At ipinusta ng tatay mo ang kalahati nitong kumpanya ninyo laban sa machine shop ng tatay ko. Napatunayan na natin pareho kung gaano kagulo mag-isip ang mga gaya nilang problemado sa mga anak. Nga. Pero hindi ba naisip ng tatay mo kung gaano kalaki ang mawawala sa inyo kung sakaling naging oportunista ang tatay ko? Bakit? Iniisip mo bang ito lang ang pag-aari ng pamilya namin? Ganoon ito kayaman? Kidnapin kaya kita, tapos ipatubos ng 10 milyon? Iniinsulto mo naman masyado ang pamilya ko, Alexei. Just how much was this guy earning? Kung minamaliit nito ang 10 milyon, ayaw na niyang mag-isip kung magkano ang kaya nitong a-offer. Swerte ang magiging kidnapper nito. Umupo siya sa swivel chair nito. So, ano pa ang ipagmamalaki mo sa akin? Tanong niya. Bukod sa pera mo, syempre. Wala na. Iyon yon. Iyon lang. Ang corny naman. Humalukip-kip ito. Bakit? Ano pa ba ang inaasahan mo? Mga diploma mo. Awards at mga plaques. Mga collections mo, yung mga bagay na nagpapakilala sa kung sino ka talaga. Itong opisina mo kasi walang buhay. Masyadong stiff. Hindi naman iyon ang pagkakakilala ko sa iyo. Really? Umupo ito sa nag-iisang couch doon. Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin, Alexei? Mukha kang matalino. That's Kylie, I'm looking for your diplomas. May pagkaisip bata ka rin kaya sa tingin ko, may mga collections ka ng mga action figures o kaya naman animes. Gaya ng bunso naming si Rostico. Malakas kang magasar kaya naghahanap ako ng porn videos, what? Siyempre, joke lang iyon, Anya, sabay ngisi. Napansin niya ang isang nakataob na bagay sa ibaba ng napakalinis nitong mesa. Why, Anto? It was a framed picture of them. Kuha iyon nang magpakuha siya ng larawan bilang souvenir sa kauna-unahang damit pambabae niya sa loob ng maraming taon. Pareho silang natawa roon.
So, ano ang interpretasyon mo sa pagkakaroon ko ng larawang iyan dito sa boring at stiff kong opisina? Tanong nito. Na meron kang lihim na pagnanasa sa akin. Na meron kang lihim na pagnanasa sa akin. Nakagat niya ang kanyang dila. Naku po. Bakit niya nasabi iyon? Gusto na niyang tumili sa kanyang katangahan. Pero sa halip na gawin iyon ay bumawi na lang siya. And that will look cute here. Pa-picture ulit tayo next time. Ibinalik na niya sa mesa nito ang picture frame. Nakatayo na iyon sa pagkakataong iyon. Hindi mo dapat ikinahihiya ang mga ganitong mukha. Dapat, lagi mo itong idini-display, yan, ganyan. San? Naka-display iyan. Nasagi ko lang siguro at nakalimutan ko nang ibalik sa dating pwesto. He slouched on the couch, looking directly at her. Medyo nailang na naman siya, kaya dumaldal na lang siya ng dumaldal. Alam mo bang binilhan ko pa ng sariling lalagyan yung ibinigay mong E&D sa akin? A&E Dolce & Gabbana. Hayaan mo na ako. Bininyagan ko na kasing E&D iyon eh. Iyon kasi ang paboritong fast food restaurant ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Kaya lang wala na noon ngayon eh. So, anyway, iyon nga. May sarili na siyang lalagyan. Halatang naghihintay pa ito ng ikukwento niya. Iyon lang. Napuno ng halakhak nito ang kabuuan ng silid na iyon. That room might be stiff and cold. But it didn't fall short of life because Jonathan was there. Oh, Alexei. He was wiping out the tears from his eyes. Hindi ko akalaing makakatagpo pa ako ng babaeng gaya mo. Matutuluyan na nga yata akong masiraan ng bait sa iyo. Ayos lang iyan. Kapag naging baliw ang binata, siya na lang ang magbo-volunteer na mag-alaga rito. At magpapakabuwang silang pareho sa kanilang mundo. Itinapon mo na lang sana ang damit na iyon. Papalitan na lang natin ng bago. Ayoko. Ang mahal-mahal noon tapos itatapon lang. Baka hindi ako papasukin sa langit kapag ginawa ko iyon. Pero akala ko ba, ayaw mo noon kasi pangit? Nga. Pero nang isuot ko na, maganda na siya. So ganoon pala iyon. Tumango-tango pa ito habang hindi pa rin mapigilan ang pagngiti. Mahilig ka rin pala sa mga girly things. Nope. Nagkataon lang na nanghihinayang akong itapon ang damit na iyon. Pati na rin yung mga sapatos. Kung ganon, tatanggapin mo rin ang mga ireregalo ko sa iyo kung sakali, gaya ng stuffed toy. Hindi. Marami na ako on galing sa mga recruit ni tatay para ligawan ako. Basurahan lang ang nakinabang. Pinagmasdan niya ang ballpen na may inisyal ng pangalan nito. Ma-Arbor nga. Manliligaw. So kahit lalaki ka pala, marami ka na ring naging manliligaw. Iniumang niya rito ang ballpen na pinagtangkaan niyang kunin. Asintado ako. Kung ganon, tanggap mo ng babae ka nga dahil nagagalit ka na ngayon kapag tinutukso kitang lalaki. No comment. Ganon din kapag binibiro ka ng mga tauhan ninyo. Hindi pa rin siya sumagot. Those made you tough, huh? Para hindi ka maasar ng tuluyan sa kanila ay pinatatag mo ang sarili mo dahil ayaw mong magpatalo sa kanila. Ayaw mong isipin nilang mahina ka. Ayaw mong umiyak na lang ng umiyak sa isang tabi tuwing pagtitripan kanila. Hanggang sa tuluyan mo nang makalimutan ang mga dati mong nakagisnan ng mga panahong aware ka pa sa pagiging babae mo. Alam mo, Madam Owring, tigilan mo na iyang panghula mo. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Hulaan mo na lang kung sino ang susunod na mabubuntis sa iyong actresses natin ngayon. Mas masaya pa iyan. Magkakasundo pa kayo ng kapatid kong si Rostico. Alexei, all right. Tama ka nga. So pwede na bang huwag na nating pag-usapan pa iyan? Pinagmasdan uli niya ang larawan nila. We really look cute here. Bakit wala akong kopya nito? Kung gusto mo, sa iyo na lang iyan. Meron pa naman akong kopya sa bahay at sa wallet ko. Kinuha nito mula sa likurang bulsa ang wallet at lumapit sa kanya, saka ipinakita ang larawan nilang dalawa roon. Props ko nang maghanap si Papa ng steady girlfriend ko. Wala akong ibang choice kundi ipakita iyan. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo. They had the picture together in his wallet. Kapag may nakakita niyon ay siguradong iisipin na siya talaga ang kasintahan nito. Nice. Ang pangit ko naman dito.
Bakit naman ito ang pinili mong picture? Nakakahiya sa tatay mo. She heard Jonathan chuckle, then he touched her hair. Shucks! Tayo na ba? Sharing. Hihi. Oh, well, walang masama sa pangangarap. Alexi, may gagawin ka ba sa Sabado? Lumukso-lukso at sumirko-sirko ang puso niya. Wala akong pera noon. Bakit? Let's go out. He was asking her out on a date. Astig. Libre mo? Hindi. Libre mo. Itiniklop na nito ang wallet at ibinalik sa bulsa ng pantalon. May meeting pa kasi ako ngayon kaya hindi kita maitutor sa buong building. Pero sa Sabado, kahit sa buong mundo, itutor kita. Okay. Call. Her heart was singing. I have a date. I have a date. I have a date.